Naglabas niyong araw ng mahalagang pahayag ang Pentagon ukol sa digmaan sa gitnang silangan. Ang kagawaran ng depensa ng Estados Unidos ay naghahanda para sa posibleng malawakang operasyon sa lupa sa Iran na maaaring tumagal ng ilang linggo at maging bagong, mas mapanganib na yugto ng digmaan. Nagbabala si US kalihim ng Estado Marco Rubio sa mga kasosyong Europeo na ang digmaan kontra Iran ay tatagal ng hindi bababa sa isa pang buwan. Sa parehong oras, dumating sa gitnang silangan ang barko ng hukbong dagat ng Estados Unidos na USS Tripoli na may sakay na 3,000 at 500 Amerikanong mandaragat at mga marinong sundalo at higit sa lahat mga eroplano at armas. Inanunsyo ito ng Komandong Sentral ng Sandatahang Lakas ng Amerika. Mayroon pang ilang barko na papunta na, sakay ang libu-libong sundalo at mahalaga mga nakabaluting sasakyan na ginagamit talaga sa lupa. Ang pangalan ko ay Alexi Pipets. Tara, pag-usapan natin ng sama-sama ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hihilingin ko sana ang inyong suporta para sa YouTube channel na ito. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kailangan ng impormasyon sa channel na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Naroon sa video description ang mga link at detalye. Salamat sa suporta at huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Makikita rin ang link sa description ng video na ito. Kaya, ang Pentagon ay gumagawa ng plano para sa isang operasyong panlupa sa Iran na inaasang tatagal na hindi bababa sa ilang linggo. Ayon sa ulat ng Washington Post na may sanggunian sa mga opisyal ng Amerika. Ayon sa kanila, hindi ito isang ganap na pagsalakay militar, kundi mga piling operasyon ng espesyal na puwersa at impanterya. Ayon sa mga opisyal, napag-usapan ng White House sa nakalipas na buwan ang operasyong panlupa sa Iran. Pangunahing senaryo ang pagsakop sa isla ng Hark kung saan dumadaan ang 70% ng langis. Pangunahing export route ito ng langis ng Islamikong Republika. Isinasaalang-alang din ang pagsalakay sa baybayin ng Kipot ng Hormuz upang hanapin at sirain ang mga sandatang kayang umatake sa mga komersyal at militar na barko roon. Sa ganitong paraan, mapipigilan ng Estados Unidos ang Iran na harangin ang Sea Corridor na nadadala ng 20% ng pandigdigang langis. Ayon sa isang opisyal, aabuti ng ilang linggo upang makamit ang mga layuning ito. Ang isa pa ay tinatayang aabuti ng ilang buwan. Sa ngayon, wala pang go signal mula kay Pangulong Donald Trump sa Pentagon para sa ground operation. Binanggit ng Washington Post na ang anumang mga ground operation ay may kasamang malawak na hanay ng mga banta para sa mga tauhan, kabilang na syempre ang mga Iranian drone, mga missile, putok mula sa lupa at mga improvised explosive device. Nauna nang ipinagpaliban ni Trump ang mga pag-atake sa sektor ng enerhiya ng Iran hanggang Abril 6. Para sa mga negosasyon na, ayon sa kanya, ay umuusad ng napakaganda. At sa totoo lang, ngayong araw, Marso 29 ay may nagaganap na negosasyon sa Islamabad para sa de-escalation ng digmaan. Kasama rito ang mga kinatawan na mga kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ehipto, Turkey, Saudi Arabia at Pakistan. 2 araw ang tagal ng negosasyon doon. И напомню, что Пакистан выступает Mga pampasabog na aparato. Samantala, may magkasalungat na pahayag mula sa White House tungkol sa susunod na hakbang ng Estados Unidos. Halimbawa, sinabi ni kalihim ng Estado ng US na si Marco Rubio noong Marso 27 na hindi magtatagal ang digmaan sa Iran. Samantala, ang tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt. Dahil sa maraming banta, itatakwil ang ambisyong nuklear at patuloy ang mga banta, kabilang ang personal na lupa at gawang bahay na aparato. Si Trump, paalala ko, impyerno yon. Nilinaw din niya na tungkulin ng Pentagon ang maging handa sa lahat. вариантом и предоставить главный Kaugnay sa mga panlupang operasyon ang maraming banta sa tauhan tulad ng missile ng Iran at putok mula sa lupa. Noong una, sinabi ni Marco Rubio sa pagpupulong ng G7 ng digmaan laban sa Iran ay tatagal ng hindi bababa sa 4 na linggo. At sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na isang mataas na opisyal ang gumamit ng mga pampasabog na kagamitan. Sinabi niya na maaring mas tumagal pa ang digmaan kaysa sa 4 hanggang 6 na linggong binanggit ni Pangulong Trump noong simula nito. Sa pulong nung Biyernes sa Pransya, Trump, paalala ko, malaki ang panganib ng mga drone ng Iran sa anumang operasyong panlupa ngayon. Libu-libong dagdag na sundalo ang papunta sa rehiyon habang pinag-aaralan pa ng administrasyon ni Trump ang mga opsyon para sa posibleng paglala, kabilang ang paggamit ng kagamitang panlupa. Si Trump, бюро.
Ну и здесь у Трампа появились na may mga totoong problema dahil sinabi ni Marco Rubio na may malawak na banta kabilang na syempre ang mga desisyong ginagawa sa Tehran. Sabi niya, hindi namin alam kung sino ang kakausapin. Sabi pa ni Rubio, may dalawang opisyal ng Iran pero kailangan pa ng pahintulot mula sa pinakamataas na pamunuan. Ayon kay Rubio, hirap ang mga tagapamagitan makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Iran dahil iniiwasan nilang gumamit ng teleponyo. Trump, paalala ko, mahahanap at papatayin sila at alam ninyo, pinapabagal nito ang negosasyon. Tungkol naman kung may mga operasyong panlupa ng US na sa Iran na maaring magsimula agad, malawak ang sinabi ni Marta dito. Binanggit ng mga kausap ng Axios mula sa mga opisyal ng Amerika na naghahanda ng Pentagon para sa huling matinding mga banta gaya ng mga drone ng Iran, mga misil at mga improbisadong pampasabog. По их данным, помимо захвата острова Хар, Trump, paalala ko na anumang operasyong panlupa ay may malaking banta sa mga tauhan, kabilang ang mga Iranian na misil at putok mula sa lupa. Noong ika-8 ng Marso, ang barkong panglusob na amphibious na USS Tripoli na may 3,500 na mga mandaragat at mga marinong sundalo ay dumating sa lugar ng responsibilidad ng Central Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Naunang ipinadala sa rehiyon ang 3 barkong pandigma at mga kagamitan. USS Portland и USS Comstock, Na ika-82 Airborne Division sa kabuuan, may humigit kumulang 4,000 na mga marinong sundalo doon. Sinabi ni Trump ng operasyong panlupa ay may kasamang banta gaya ng Iranian drone, misil at putok ng armas. Ang barkong Dock USS Rushmore ay kasalukuyang nakabase sa Japan. Gusto ko lang banggitin na kahit wala ang lahat ng mga nabanggit na militar, ang kasalukuyang kontinghente ng US sa gitnang silangan ay umaabot sa 50,000 na mga sundalo. Ibig sabihin, dagdagan pa natin ng hindi bababa sa 10 hanggang 15,000. Kasabay nito ang Iran, si Trump, paalala ko, ang mga operasyong panlupa ay may kaugnayan sa timog na tarangkahan ng Suez Canal kung saan dumadaan ang hanggang 12. Saklaw ng mga banta sa mga tauhan, kabilang na syempre ang mga Iranianong drone, mga misil at putok mula sa lupa. Opisyal nang sumali sa digmaan ang mga Houthi at sila mismo ang magbablock ng Red Sea kung matutuloy ang banta. Tehran, Trump. Paalala ko lang na ang anumang operasyong panlupa ay may kasamang malawak na saklaw ng mga banta sa mga tauhan. Kabilang na syempre ang mga Iranianong drone, mga misil, putok mula sa lupa at mga improbisadong pampasabog. Trump, mga banta sa lupa tulad ng drone at ayon sa eksperto, maaaring aktibong magdepensa ang Iran, lalo na ang Islamic Revolutionary Guard Corps. Mga estratehikong pasilidad at gamitin ang infrastruktura bilang panangga. Pero dapat ding tandaan na ang mga bagong deadline ni Donald Trump ay unti-unti ring nauubos tulad ng dalawang nauna. Pinapapabilis ng Estados Unidos ang pagpapadala ng puwersang panlupa sa reyon, kaya malinaw na may inihahandang pag-atakeng panlupa. Hanggang dito na lang muna. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng video na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, maaari ninyo itong gawin gamit ang donasyon. Paano ito gagawin? Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. O kaya iscan ninyo ang QR code na nasa inyong mga screen. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.